Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So another WPS update na naman tayo. Medyo na-excite ako sa video ito guys kasi parang may something dito men na 'di ba sabi ng kabila dyan na imposibleng matakot yung China, imposible silang mataranta, imposible silang maiyak. Pero yun, based nga sa mga nakikita natin sa mga video-video, mga balita-balita ay parang against dun sa mga pinagsasasabi nila, 'di ba? Or siguro hindi lang talaga nila nahahalata sa sarili nila na medyo natatakot na sila kasi nga syempre ano tayo ng US, 'di ba? So, yan yung panonoorin natin ngayon, guys. Actually ay iba to. So, ang panonoorin natin, guys, ay mula ito sa News 5 Everywhere. Meron itong pamagat na mga barko ng China sa WPS mas dumadami kasabay ng pagbubukas ng balikatan exercise. So, ang context dito ay something na 'di ba may palulubugin tayong made in China boat na sa atin naman yon, pero something na made in China or bigay ng China, correct me if I'm wrong. So, yan yung gagamitin natin. Di ba, inalmahan yun ng China. Tapos, parang may sinabi sila dito, Ben, na kayo Pilipinas, huwag kayong medyo ma-excite kung mapalubog nyo man yung barkong yan. Kasi hindi daw porket napalubog natin yan, ay kaya na din daw nating magpalubog ng totoong barko. So, something like this. Parang minamali tayo, men. So, parang lang naman, or kayo na lang siguro ang bahalang humusga after na mapanood nyo yung video ito. Basta something tong video ito, mahaba-habang usapan to. So, ihanda nyo yung mga sarili nyo. So, bibigyan lang natin to ng reaction. So, bago natin simulan, News 5 Everywhere, support nyo yan. Also, Filipino say, like, comment, share, subscribe. Kung tip nyo lang naman na may kasama kayo manood, di ba? Yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, mga barko ng China sa West Philippine Sea mas dumami kasabay ng pagbubukas ng balikatan exercise. So, like, comment, share, subscribe. Start. Kinumpirma ng Philippine Navy ang biglang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong linggo. Wala palang volume. Ulit ha. Ulit. Kinumpirma ng Philippine Navy ang biglang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong linggo kasabay ng balikatan exercise. Pumalag din sila sa planong pagpapalubog ng lumang barko sa pagsasanay na saktong made in China. Diba? Kita nyo yun? Pumalag sila, men. So, bakit sila papalag, men? Diba sa atin yung barkong yan? Out na sila dyan. Siguro, well, ganoon naman talaga. Obviously naman masasaktan talaga sila doon kasi made in China nga naman. So, banggit pangalan siya. So, masasaktan talaga sila. But, you know, hindi naman porket ganyan nga yun ay parang pipigilan mo kami. Kasi sa amin na nga yung barkong yan, di ba? So, parang ano lang kasi yan, men. Kunyari, bibili tayo ng Honda Click doon sa Honda. Bakit ba kapag sinunog natin yung Honda Click, magagalit ba yung Honda dyan? Hindi naman, di ba? Anong karapatan ng Honda? Binili ko na yung Honda Click nila eh. Di ba? Kahit ibangga ko pa sa poste yan, wala silang magagawa dyan kasi pag-aari ko na yan. Pero Honda yan. Kung ibabalita yan na Honda, winasak ni Filipino AC. So magagalit ba yung Honda dyan? Wala naman, di ba? Pwede lang magalit yung Honda kapag sasabihan ko sila na ang pangit ng piyesa nyo. Mga piki naman itong mga piyesa nyo eh. So, halimbawa, original yan, tapos sinabihan kong peke. Pwede silang magalit sa akin doon. Same lang dito sa China. Kung itong barko nila, sinabi natin na walang kwenta tong barkong nyo, something like that siguro, baka din yun na masasaktan talaga sila doon or may talaga sila na maggalaiti doon na sisirain natin yung barko nila, di ba? But like that, wala naman tayong sinabi, gagamitin lang talaga natin. Syempre, need din natin palabugin. Pero yung ayon din kasi sa Philippine Navy, guys, ay lang siya eh. Nagkataon lang. Pero grabe talaga coincidence yun, maskin ako, napapaano din ako ba na, made in China. So, bala kayo dyan, manigas kayo dyan. Wala kayong magagawa. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Biglang dumami ang mga na-monitor na barko ng China sa West Philippine Sea kasabay ng pag-arangkada ng balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sila na ba yun? Mula April 16 hanggang April 22, na-monitor ng Philippine Navy ang nasa 100. Namata ng barko sa China Sea, Philippine noong 16 to 22. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mga 7 days, 124 agad. Ayos. At 24 na Chinese vessels na nagkukumpulan malapit sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, at Pag-asa Island sa Palawan. Malayo ito sa mahigit 70 barko lang na madalas nakatambay sa mga lugar na yan sa mga unang linggo ng Abril. Ayon sa Philippine Navy, puro barko ng Chinese Navy, China Coast Guard at China Militia vessels ang nakita ng militar. Grabe, no? Sobrang dami, men. Tapos, parang may narinig akong balita, men. Correct me if I'm wrong na lang or itama nyo ako kung yung Chinese militia daw nila, parang daw yan, men, parang mga di daw yan basta-bastang or hindi yan ordinaryong tao lang.
Parang ano lang ba, halimbawa, China Navy, parang pinag-anyo lang nila na Chinese militia, something like that lang daw. So correct me if I'm wrong na lang. So posible naman din, di ba? Okay. Walang pahayag ang China tungkol dito, pero hindi na bago ang ganitong mga eksena sa West Philippine Sea. Nako. Kaya ang Pilipinas hindi rin nagpapaapekto. Katunayan, kasama sa mga gagawin sa balikatan ang pagpapalubog ng lumang barko ng Navy. Ito ang So, di ba? Lumang barko ng Navy. So, it means kung lumang barko na, okay na din namang palubugin, di ba? Pwera na lang siguro kung bago talaga yan, tapos parang ipapamo ka, parang kunyari, bibilihin lang ng Philippine Navy yung barko ng China, tapos kinabukasan palulubugin. Siguro, doon, parang maiinsulto talaga sila doon kasi anong gusto mangyari ng Pilipinas? Bumili pa talaga sila ngayon, tapos kinabukasan palulubugin nila. Ito, retarado na to eh. Sobrang luma na ito. So, parang wala na talaga, men. China naman din yan, no? So, well, China naman din yan. So, alam nyo naman kung paano sila mag-isip. Lahat ng pabor sa kanila or kesyo mga ano-ano nila sa katawan nila ay vina-validate nila yun. Okay? BRP Lake Caliraya na dating BRP Lapu-Lapu. Caliraya. Made in China ang barkong yan na magsisilbing target ng Pilipinas at Amerika. Ulit lang ha, BRP Lapu-Lapu. So, pinalitan siya ng Caliraya. Dapat lang din naman siyang palitan kasi parang hindi niya deserve na maging Lapu-Lapu eh. Balak palubugin sa may Lawag, Ilocos Norte. Pero wala pa man, tumaas na ang kilay ng China. Nako. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas. Ito na. The Philippine side is preparing to use it as a target in simulated enemy ship scenario, showing clear provocative intent. Wow! Ang galing, ang galing, ang galing. Ganito sila, men. Ganito sila gumawa ng balita, men. Itong China, men. Di ba kita nyo sila, men? Ano kasi itong China eh? Di ba sila yung kadalasan mahilig mag-manipula or yung mga ginagawa nila dun sa West Philippine Sea, parang pinapalabas nila, di ba, na tayo, Philippines, yung nanghaharap sa kanila, tayo yung nagpo-provoke, tayo yung nagtetrespass sa South China Sea kuno. So, ganun sila magbabalita. Pero, at the same time, or in the other hand, tayo namang Pilipino, mas malinaw yung mga ebidensya natin na tayo yung something hinaharas ng China. Di ba, nakikita nyo naman yan sa mga balita, di ba, men? Na karamihan ng bansa ay pumapabor talaga sila sa atin, men. Kasi kung lapatan lang ng ebidensya, men, wala, men, mas valid yung ebidensya natin eh. Sa kanila, parang ano-ano lang nila eh. Parang, halimbawa ganyan, ito yung nila, since nakasilip sila ng butas, na kesyo China-made ship daw yung gagamitin natin, showing clear provocative intent. Di ba? China-made ships lang naman yan. Hindi naman talaga yan China ship Hindi naman talaga sa inyo yan eh. Sa amin yan. Made ships nga, di ba? China-made lang. Di ba? Di ba? So kapag bumili kami ng bulletproof na China-made, tapos babaril-baril namin yan, provocative na ba sa inyo yan? Kasi China-made din yan eh. Di ba? Bagay lang naman yan eh. Pero siguro kung Chinese person na yon, pwede kong magalit doon kasi sa inyo talaga yon. Pero ganyan na China-made lang, kayo lang naman yung gumawa or sa inyo ginawa. Pero sa amin, kami yung may-ari. So paano mo sasabihin ngayon na showing provocative intent? Well, siguro para sa akin, meron talaga siyang konting pang-iinis, but I don't think so kasi sinabi, but sabi naman din ng PH Navy ay ano lang din naman siya, nagkataon lang. Pero ganito, ito yung ibabalita mo na the Philippine side is preparing to use it as a target in a simulated enemy ship scenario showing clear provocative intent. 'Di ba? Sobrang bigat niyan. For sure sa bansa nila, pinapaniwalaan nila 'yan. But ang tanong, mostly ba ng mga bansa naniniwala diyan? 'Di ba? Hindi naman. Kasi doon pa lang sa China-made ships labas na sila doon. Wala na silang paki doon. Pati nga yung pakikipag-alyansa natin sa US, pinapakialaman nila Bakit kung nakipag-alyansa ba sila sa North Korea, sa Russia, may pakialam ba tayo? Mapipigilan ba natin sila? Di ba wala din naman? Tapos, ay nako, China. Sa pagpili sa BRP Lake Caliraya para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Enemy ship. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. Ulit.
Pili sa BRP Lake Caliraya para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. Nako. Seryoso ba to? Seryoso ba to, men? Parang inaano nila tayo, no? Grabe. I think, sa akin lang naman to, ha? Parang ang lumalabas dito, men, minamaliit tayo ng China, men. Kayo ba? Ano ba ang opinion nyo dito? Opinion lang, ha? Baka sabihin nyo naman, minamaliit talaga. Para sa akin lang naman, parang minamaliit tayo. Dito pa lang, oh, from the word illusion that they can take on real ships. Like what? Real ship naman din yung yung made in China na barko na palulubugin namin na. Anong tingin mo dyan? Karton ba yan? Real ship din naman yan, Lalo na kapag yung barko nyo mismo, alam din naman natin yung dyan. Siguro, baka natatakot lang sila. Siguro lang naman. Baka natatakot sila na kapag yung barko nila, ipakita doon na parang palulubugin ay baka seconds lang ba. Baka makita yung capability or yung tibay ng nila na, or gaano siguro kaampaw. Baka natakot sila na, oh my goodness! It's only 5 seconds. Lubog agad yung barko namin. Nakakahiya. So, siguro something like that. I don't know. So, kita nyo guys. So, we hope that the Philippines will not allow the spiritual victory of sinking targets. So, wag daw tayong ma-excite to make them too excited. So, yun. Leading to the illusion that they can take on real ships. Talaga ba? Talaga ba? Bakit di natin subukan? Oh, joke lang. Baka issue na naman sa kanila. Joke lang naman yung sinabi ko na bakit hindi natin subukan, diba? So yun, soon. If ever lang naman na magkaroon nga talaga ng hidwa, doon naman talaga yan magkakaalaman Takot nga sila sa missile na inilagay ng US dyan Bakit sila matatakot dyan kung talagang sila, confident sila sa mga real ships nila kuno? Diba? Diba kung ginaganyan nila tayo na illusion that can take on real ships, dapat kahit maglagay pa tayo ng mga missiles dyan, alas lang silang pake. Kasi alam nila sa sarili nila na matibay itong barko namin Diba? Ay, nako. Tuloy natatawa ako dito, men. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa... Sana all. So, kayo lang ang may hangganan yung pasensya. Bakit ba kami? Kaya nga kami nakipag-alay sa USA kasi naubos na rin yung pasensya namin. Kung dati, inaano-ano nyo lang kami, na kesyo wala kaming kalaban-laban. Ngayon, kapag humanap naman kami ng kasangga, nagre-react na naman kayo. Entitled sila masyado sa nila, men. Pasensya. Pasensya yung mga mukha nyo. Tuloy. Silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Buwelta naman ang Philippines. Huwag daw gumawa ng hakbang na hindi gagayahin. Na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Sana all. So, nagbabanta na naman na meron daw parang limitasyon lang or limit lang yung pasensya nila. Tapos handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Men, alam ng Kapilipinuhan na hindi talaga namin kakayanin yung China, yung hakbang ng China. Kaya nga we call US, we call allies para may palag kami. Diba? Kaya nga sobrang laking react nyo sa mga ally namin kasi alam nyo na at least man lang makasangga kami or may laban-laban kami. Diba? Kung minamaliit nyo kami na kesyo hindi maano ng Pilipinas, hindi matitake ng Pilipinas, at least ngayon, mayroong nakabak sa amin. So, anong pinagsasasabi nyo na ganun? Siguro, kaya gusto nilang umalis talaga yung US dyan. Para sa mga ganito, na manatili tayong weak. Or siguro, nandito pa rin talaga sila sa point na kapag sila yung umaano na sa atin, wala talaga tayong magagawa. Kaya siguro sobrang triggered sila na nandyan yung US, Kasi parang hindi na nila ma-execute yung para sa kanila, easy job lang yung Philippines. Sa tingin nyo, meron bang ganun, men? Nagtatanong lang din naman. Tuloy. Buwelta naman ng Philippine Navy, huwag nang kulayan ang pagpili ng barko para maging target sa sinking exercise. Sadyang matagal at luma na ang BRP Lake Caliraya, kaya ito ang napili.
Nagkataon lang din na made in China ito. Actually sa akin parang hindi ako totally na kumbinsido na nagkataon ano. Or hindi, nagkataon din talaga siya. Pero yun nga parang may pangiinis talaga min eh. May pangiinis eh na made in China. Sino ba nag-publish na made in China min? Or dati pa man alam na ng buong mundo na made in China talaga yung barkong yan? Or sadyang paglabas ng halimbawa ganyan, dapat siguro kung hindi man na-publish na made in China yan, pwede lang siguro sabihin ng Navy na we will sink this Kalaraya ship. 'Di ba? Pero yun nga since nilalagyan pa ng made in China Kalaraya ship, of course, parang maiinis talaga yung China diyan ano. So I think may konti siyang pang-inis. I don't know lang kung coincidence lang ba talaga yun. Pero I think coincidence lang din ano. Pero grabing coincidence yun Napaano talaga yung ano dito, mga buhok-buhok dito sa China. It's an old Navy vessel which we decommissioned. We reserved it for exercises such as Balikatan. Yun. So we can have a target for our fireworks. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Ay, nako. So, yan. Again, mula sa News 5, guys. Support nyo yan. News 5. Kung gusto nyo ma-update palalo sa mga ganitong video. So, siguro mula ngayon, dito na tayo manonood sa mga legit media sites, para na rin safe din tayo sa Pasensya na if naano tayo doon sa mga old videos. Kasi natatakot ako mag-react sa mga news media, baka anohin nila. Pero marami namang nagre-react sa news media. Like, sila Banat silang basta maraming vlogger, men. So I think okay lang din naman So News 5, courtesy, credits to them, shout outs to them. Support nyo rin yan, guys. News 5 everywhere. Subscribe nyo yan kung gusto nyo maging updated palalo dyan sa West Philippine Sea. So kita nyo naman yun, guys, di ba? Parang nakakatawa lang din na grabe. Tayo pa talaga yung sinabihan ng China, men. Na kesyo may hangganan daw yung pagpipigil ng China. Handa gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Wow, natatakot ako doon Kayo natakot din ba kayo doon? Nakakatakot naman yon. Pero bakit? Bakit kapag humanap kami ng kasangga, hindi nyo matake? Diba? Ang lakas manakot Nanakot na naman Tapos minaliit pa tayo, men. I think minamaliit tayo noon Bakit sa tingin nyo ba, men? Hindi ba tayo minamaliit doon na nung sinabi nila na wag masyadong ma-excite at wag masyadong ma-excite at wag mag-illusion? Na kesyo kapag napalubog daw natin yung barkong yan ay kaya na din daw natin yung mga totoong barko. Like, what? Ganun na ba talaga yung tingin nyo sa amin? Nakakalimutan siguro ng China, men, na sobrang dami na nating na-acquire na mga kagamitang para sa kasundaluhan natin mula sa iba't ibang bansa, di ba? Na may mga napatunayan na din. Yun nga lang barko namin dati na BRP Sierra Madre. Yun nga lang barko namin dati na BRP Cebu na nga yung submarine nyo dati. Alam nyo naman yung submarine, mas malaki daw yung advantage nun kaysa sa mga nasa ibabaw ng dagat. Pero bakit na isahan yung submarine nyo dun sa ilalim? Well, dati naman yun, pero syempre, we will count that too and we will appreciate that too because syempre, kodo sa ating mga buhay na bayani noon. Kodo sa ating mga bayani na nag-operate ng BRP Cebu at ngayon naman itong sa gagawin nating at ngayon naman sa ating mga kasulukuyang AFP, Navy, Coast Guards, 'di ba? Grabe yun, min. Hindi ko talaga ma-imagine yung pang-ano ng China. So ganun pala yung tingin nila sa atin. Pero at the same time, kahit nasabihin nila na hindi sila natatakot sa atin, based naman din sa mga actions nila, parang din talaga, min. Parang may umaano sa mga nila ba? Parang gigil na gigil din talaga sila na malaman na merong mga ganitong pangyayari. Up until now talaga, nagwa-wonder talaga ako. Made in China ship yung palulubugin. So yun nga, kung aanalisahin mo, wala talagang karapatan yung China na pigilan tayo dyan kasi sa atin naman din yan. 'Di ba? Ang paki nila. Sa atin yan Made in China lang din naman. So okay guys, ano masasabi niyo sa usaping ito patungkol nga dun sa pinagsasasabi ng China at saka sa barko na palulubugin natin? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, News 5 everywhere, Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. Filipino Easy. So